Today marks a very special day in our calendar history. As we start the program here in our humble town of Sison throughout the 5th District of Pangasinan for the Purple Ribbon Day, which signifies the Reproductive Health Bill. RH bill in the Philippines has been filed in the Philippine Senate and the House of Representatives from the current year 15th Congress to as far back as 1999, the 11th Congress. The Municipality of Sison support RH bill. Ang inyo pong ipinagdiriwang na araw ng Purple Ribbon ay isang napakahalagang okasyon para sa pagsusulong ng Reproductive Health Bill. Ang Purple Ribbon po ang simbolo sa paglaban ng mga kababaihan para sa kanilang mga karapatan at ngayon ay sumisimbolo na rin ng paglaban para sa pagpasa ng Reproductive Health Bill ay umiikot sa Pilipinas at natutuwa kami sa pangunguna ni Rep. Kimi ay nandito ngayon sa 5th District ng Pangasinan. Napakatagal na po natin ipinaglalaban ng batas na ito. It is the 16th year mula ng unang mag-file ng bill na may kinalaman sa reproductive health at hanggang ngayon, ang bill na ito ay hindi pa rin ipinapasa. Sa bill na ito nakasalalay ang buhay ng maraming kababaihan. Araw-araw po, 11 babae ang namamatay dahilan sa mga komplikasyon ng pagbubuntis at panganganak na pwede namang iwasan at pwedeng gamutin, subalit dahil sa kawalan ng mga serbisyo at kawalan ng impormasyon, ang ating mga kababaihan ay patuloy na walang kakwenta-kwentang namamatay. 11 babae po araw-araw, ito ay aabot ng 4,000 sa isang taon. Ang marami po sa mga kababaihan na ito ay mga ordinaryong kababaihan, mga mahihirap na kababaihan na walang pera para sila ay magkaroon ng maayos na pagpaplano ng pamilya at walang pera para magbayad ng mga reproductive health services na sana ay makakapagligtas ng kanilang buhay. Sa ngalan po ng aking organisasyon, ang Democratic Socialist Women of the Philippines, kami po ay kasama ninyo, kasama ni Rep. Kimi, kasama ng munisipyo ng Sison upang sa ganon, patuloy nating ipaglaban ang Reproductive Health Bill. Maraming salamat po. Grabe, natutuwa talaga ako kasi nandito kayong lahat. At sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa Sison, gusto kong malaman nyo, ito ay isa sa napakahirap na bill na kailangan nang ipasa. Ang daming takot sa Kongreso, ang daming hindi gusto magsabi na maski na alam nila na kailangan na namin ipasa itong bill. Takot, lumantad. Kaya kami, isang grupo ng kababaihan, 7 na congresswomen, na ang pangalan ng grupo namin ay Soul Sisters, sinabi namin, tatayo kami, maglalantad, at lahat ng batikos, lahat ng kung anong sasabihin ng simbahan Katoliko, maski na ako'y isang Katoliko, tatanggapin ko dahil ginagawa ko ito para sa inyo. Gusto kong marahil kayo mismo ang magiging inspirasyon ko. Inimbita ko si Miss Elizabeth Angsioco dahil inexplika niya sa inyo na in short detail what it is all about. Pero madadownload nyo ang bill sa internet. Kayang-kaya nyong gawin yan, basahin ninyo. Hindi lang naman ito tungkol sa contraceptives. Hindi lang naman tungkol dun. Ito ay tungkol sa maternal health care. Ito ay tungkol sa mga pangangalaga, sa mga bagong silang na sanggol. At ang gobyerno magbibigay ng pera para gumanda na ang ating mga ospital. So hindi ba dapat lang gawin yan lang ating gobyerno?
Siguro hindi na kailangan ng marami pang words para ipakita ang ating support sapagkat ang ating presence ngayong umaga na ito masyado nang malakas para po makita, marinig ng ating mga leaders na sumusulong sa batas na ito. Alam niyo po, bilang po nakakakita ng araw-araw na pamumuhay ng ating bayan na season, marami po kaming naririnig na kapag mahirap po ang buhay, sino po ang sinisisi? Ang pamahalaan. Pero pag gumawa po ng measure ang pamahalaan para po tulungan, iangat ang kabuhayan ng kababayan, bakit po napakahirap na ibigay natin ang ating suporta? So sana po ito na po ang oras para po maumpisahan ang pagtutulong-tulong natin mula po dito sa pinakamababa, marinig po hanggang sa taas nang sa ganun po maipasa na itong RH bill na ito. Kongreso, ang dami ng taon pinaglalaban natin ang RH Bill, mukhang nararamdaman natin sa hangin at sa araw at sa magandang panahon na ngayong taong 2011 sana ay maging batas na itong RH Bill. Reproductive Health Bill! Sa lahat ng mga taga-Poso Rubio, nandito ako ngayon dahil gusto kong makita kung talagang ipaglalaban ko ang RH Bill. Alam naman ninyo, nasa Kongreso lang ako dahil sa inyo. Nandun lang ako dahil ako'y isang kinatawan ninyo. So kung anong gusto nyo, yan ang gagawin ko. At inimbita ko dito si dating Congresswoman Risa Ontiveros dahil siya ang original nagsulat nitong RH Bill para maintindihan nyo kung gaano ka-importante itong bill hindi lang para sa mga kababaihan, kundi pati sa mga kabataan at sa pamilyang Pilipino. Mga kababayan, si Rep. Amy ay isa sa mga leader ng Soul Sisters na tinatawag sa House of Representatives na susunod ng RH Bill. Sila po ang champions natin ngayon sa House of Representatives dahil gusto nila na ang bawat pamilyang Pilipino, ang bawat kababaihan katulad namin at nating lahat mga kabaro, at bawat kabataan ay magkaroon ng mas magandang chance sa isang mas magandang buhay. Ang bawat couple ng pamilya makapagplano ng pamilya para mapalaki ng maayos at maligaya ang kanilang mga anak. Thank you sa pagdalo ninyo dito sa Poso Rubio at naasahan ninyo ang bayan ng Poso Rubio ay tulong sa inyo at asahan nyo na yung RH Bill ninyo ay tutulungan namin sa bayan namin Poso Rubio na pagdadasal namin ang papasasanan sa Kongreso. Napaka-importante ang dasal nyo kasi ito ang napaka-kontrobersyal na batas na kung mapasa, maraming matutulungan. Ngunit bago mapasa itong bill na ito, grabe ang dadaanin ko sa Kongreso. Pag nahihirapan ako sa Kongreso, iisipin ko na lang ang mga napipintas na mukha ninyo dito sa bayan ng Poso Rubio. Ngayon na rin po sa inyong mga ngiti at sa inyong mga palakpak. Sana po, tulungan po natin ang ating mahal na kongresista na ipaglaban po sa Kongreso na matupad po ang ating Reproductive Health Bill. Ano po? Maasahan po ba yan sa mga kababayan natin sa Poso Rubio? Bilang representante rin po ninyo sa Kapitolyo po natin sa Lingayen, tutulungan po natin si Madam Amy na buong lalawigan po ng Pangasinan ay susuporta po sa Reproductive Health Bill na pinapatupad po ng ating mahal na Congresswoman na si Kiming Tuwangco. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio?
inyong lahat na pro-life ako. Walang abortion ang RH Bill at hindi ko linalabanan ang simbahan. Ginagawa ko lang ang dapat lang gawin dahil ito ay para sa kabutihan ng nakakarami. Sabi nga po ni Rep. Kimi na naging kontrobersyal itong RH Bill. At sabi niya, hindi niya at hindi naming lahat nilalabanan ang simbahan o sino mang institusyon. Ito ay napaka-importante din ang RH Bill para nga ang ating mga kabataan ay matuto kung paano alagaan ang kanilang kalusugan at katawan, kung paano respetuhin ang kanilang dangal bilang tao, at paano pagdating ng tamang panahon magkaroon ng mga maayos, maligaya at malusog na mga relasyon sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga kaugnayan. At mga kababayan sa lawak, bilang pangwakas, ito ay isang napakagandang sandali para makamit ang tagumpay na ito. Sa House, andun yung ating champions, sina Rep. Kimi at ang Soul Sisters. Sa Senado, dumadami ang mga nag-o-author at sumusuporta sa RH Bill at mismong si President Noy ay nagsabing sumusuporta siya sa RH Bill. Kaya sana, palakpakan po natin silang lahat ng mga leader natin. Sana po, ito pong ating lahat ng mga leader sa tulong nating bawat mamamayan sa iba't ibang sektor ay sa wakas makamit ang matamis na tagumpay na ito, maipasa ang RH Bill. Maraming pong salamat. Magandang umaga po mga kababayan. Sinisigurado po namin, Representative Kimi, Madam Risa, na ang lawak po ay suportado ang RH Bill. Ito po rin ang nakasalalay ang isa sa aming pila ng development program na mabigyan sana ng karapatan ng ating mga kababaihan. So mabuhay po kayo! Makakatulong sa pamilyang Pilipino. Ang RH Bill ay makakatulong sa healthcare natin. Dahil sa pinapakita nilang pagsulong ng RH Bill sa House, dahan-dahan dumadami ang mga author at sumusuporta at buboto para sa RH Bill doon din sa Senado. Ito po ay magbibigay ng chance sa bawat couple, sa bawat pamilyang Pilipino makapagplano ng pamilya. At sa panahon ngayon na nahihirapan ang mga magulang, palakihin ng maayos ang ating mga anak, bigyan ng dekalidad na edukasyon, bigyan ng maayos na kalusugan, paglaki nila, bigyan ng disenteng trabaho, kailangan talaga suportahan ang mga magulang, ang mga couples. Magplano kung ilan nga ba, ganong karami ang ating mga anak at ganong kabilis tayo dadami sa ating pamilya para malaki man o maliit ang pamilyang Pilipino, ang bawat isa ay may mataas at makataong antas ng pamumuhay. Kaya nagkakaisa ang ating mga leader para gawing batas ang Reproductive Health Bill ay upang ang ating mga kabataan sa pamamagitan ng age-appropriate na edukasyon, mabigyan ng tamang impormasyon at mas mahalaga pa, positibong orientasyon tungkol sa reproductive health at tungkol sa sexualidad. Sa totoo lang, kung talagang ayaw ng mga anti-RH Bill advocates ang abortion, edi sana po sumama sila sa atin sa pagtulak ng RH Bill. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind.
kanilang mga anak. Ito pong pagkukulang sa impormasyon, ito pong pagkukulang sa edukasyon na nagre-resulta doon sa sinabi ni Mon kanina na 30% ng mga nabubuntis ay mga kabataan. Ito po ang dahilan kung bakit tayo merong RH bill. Tuesday last week na inilunsad namin ang Soul Sisters for RH. Yan ang grupo ng kababaihan sa Kongreso na nagtatayo at kami mismo ang magdidepensa sa bill itong darating na Lunes. Ngunit, kaya ko inimbita si Congresswoman Risa Barakel dahil siya ang original Soul Sister. Siya rin ang isa sa sumulat nitong bill na kung maging batas ay sa tingin ko makakabuti sa karamihan. Napansin ko, Rep. Jimmy, magpasok natin sa campus. Ang ganda-gandang tarpaulin ng Urdaneta City University na isa sa mga dahilan talaga na ipinaglalaban natin ang RH bill. At yun yung panawagang prevent teenage pregnancies. At talagang sa ganitong campus, sa isang universidad, bagay na bagay, malaman natin, maging bulan talaga tayo kung gaano kahalaga yung age-appropriate, kung nababagay sa edad, nababagay sa level of maturity, na edukasyon tungkol sa reproductive health at sexuality para sa mga teenagers, simula upper elementary hanggang high school. Gusto talaga mapigilan ang teenage pregnancies, ang teenage abortions, at ang teenage sexually transmitted diseases. Yan ang isa sa nagbibigay buhay na dala ng RH bill na sinisimbolo ng ating Purple Ribbon. Paano developing ang mga kababaihan sa RH bill? Nauna mailigtas natin ang buhay ng 11 babae na mamatay araw-araw dahil sa mga komplikasyon sa pagbubuti, so di kaya komplikasyon sa mga anak. Kung maipas na natin sa wakas itong reproductive health bill, ang bawat couple, kasama yung babae, ay magkakaroon ng access sa informasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya. Yung tinatawag na natural family planning man o di kaya yung modern family planning kasama ang contraceptives. Ang laman nitong bill, hindi lang nagbibigay ng contraceptives. Marami rin kabutihan. Katulad ng pagpapakondo sa ating mga health centers, ang training sa ating mga midwives, ang training sa ating mga barangay health workers, at ang tinutukoy ang problema ng kalusugan, hindi lang ng mga kababaihan, kundi ng mga kabataan. Sa akin po ang reproductive health bill, meron po bang specific na nakaindinig na bilang na maaari lang po maging makasulit o kung sakali po bang meron po bang mga kaugulang kapaksahan sa mga lalabang dito? Nagkakalakihan ko sa inyo na wala kahit ano rito sa RH bill ng Senado at ng House of Representatives ang nagsasabi na ang pwede nyo lang magbibilang ng anak ay ito. Wala. Definitely wala. Which proves that the bill is really for choice. And the one who's going to make the choice is you. Isa po sa sinusulong ng RH ay ang paggamit para yung family planning kung saan ito ay ang paggamit po natin ng mga contraceptives. This means that we will have everybody has this access to these kinds of methods. Ngayon po, gusto ko lang malaman kung doon po sa inyong batas ay may provision or ano po ang magiging action din po natin na kung saan ang mga ganito mga methods of contraceptives dito ay hindi po maaabuso ng mga kabataan. Siguro po yung sagot
with dun sa dalawang pangunahing provision ng bill. Yung access sa information, supplies at services ng family planning at yung age-appropriate adolescent RH and sexuality education. Ang una kasing paksa na nakalista dun sa RH education para sa mga adolescents, mga 10 o 12 na paksa yun. Yung una-una ay values education. At kasama, isa sa mga nandun sa values education ay yung ABC. Yung A ay abstinence. And dito pwede na magsalita bilang isang magulang. Ang tinutulong ko sa mga anak ko, lalo sa 4 na anak ko kasi ay teenager na rin, ang tinutulong ko ay pwede lang at tingin ko mas mabuti yung mga intimate sexual relations. Ipagpas sa bukas na yan pag sa tamang panahon. Kung pwede lang sa ngayon, mag-focus sa pag-aaral, sa paghahanda sa trabaho, paghahanda sa family life, paghahanda sa magiging ganap ng mga mamayan. Kung pwede lang. Pero sa ayaw natin na sa gusto, alam din natin, marami sa mga kabataang Pilipino ngayon ay sexually active na. Kung sexually active na nila, yung B dun sa ABC ay be faithful o be monogamous. Huwag ng multiple partners. At kung sexually active na nila, C, gumamit ng contraceptives, kasama yung kondo. Ibig sabihin, katulad ng tarpaulin sa labas, iwas sa teenage pregnancy, iwas sa teenage abortion, iwas sa teenage sexually transmitted diseases. Alam nyo, umikot ako at kinausap ko lahat ng mga barangay health workers at nalaman ko ang mga problema sa mga barangay. Tapos, di ba, nung naging mayor ako, may isang araw, may isang babae umakyat sa office ko, 35 years old, pang 10 anak na niya. Humihingi ng tulong kasi nahihirapan na siya. Alam nyo, ang RH bill, hindi ko lang linawan. Hindi kami pro-abortion. Hindi. Anti-abortion kami. Ang mahal-mahal ng mga private hospitals, eh di ba dapat ang trabaho yan ng gobyerno, ang healthcare ng ating, hindi lang ng ating mga kababaihan, pero ang pamilyang Pilipino. Isa pang misconception ng RH bill, walang pwersahan. Kung gusto ninyo magkaroon ng 10 anak, nasa inyo na yun. Kung gusto ninyo ng 2 anak dahil yan lang ang kaya ninyo, pwede kayong pumunta sa inyong health center at ang gobyerno na ang gagastos para sa pinili mong choice na contraceptive. It's up to you. Gusto nyo yung isinusulong ng simbahan na natural family planning, tuturuan kayo niyan. Kung gusto ninyo nang gumamit ng condom, tuturuan din kayo yan. Sa pinakamahalagang bahagi ng RH bill ay itong RH and Sexuality Education para sa mga kabataan natin. May mga pag-aaral na, mga pag-oobserba sa ibang mga bansa na nagkaroon ng ganitong klaseng edukasyon at doon napakabuti ng karamihang nangyari. Isang magandang dulot ng RH education sa ibang mga bansa na gusto rin natin makamit dito ay doon sa mga teenager na sexually active na, ang na-encourage sa kanila ay faithfulness at monogamy, hindi multiple partners. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo sa amin ngayong umaga. Napaka-importante masulong itong bill. Pag naging batas ito, maraming magaganda ang maidudulot nito. Unang-una, ang ating mga health centers sa barangay ay kailangan pundohan, kailangan
ng gobyerno maglagay ng pera sa ating mga health centers. Tapos yung ating mga midwives, nakakaawa, kakonti-konti ninyo, ang dami at ang layo ng mga barangay na pinupuntahan ninyo. So, matetraining ang ating mga midwives, ang ating barangay health workers. At least, pwede na ninyong magkaroon ng kumpiyansa na sabihin, dalhin ko kayo sa health center at naka-equip na ang ating health center. Dalhin ko kayo sa ospital natin at naka-equip na ang ospital. So, hindi lang contraceptives. Kayo po ay isang napakagandang halimbawa ng pambansang network na iyon ng mga kababayan natin, mga Pilipino lahat na nagsusulong sa Reproductive Health Bill dahil nakikita nila at nakikita natin ang kabutihang idudulot nito sa ating buhay. Ang puso po ng RH Bill ay yung access ng bawat couple, bawat magulang sa isang pamilya o household, access sa impormasyon, sa natural at modern methods of family planning. At kung modern ang kanilang pipiliin, access sa mga supplies tulad ng contraceptives at serbisyo, tulad ng ilang mga operasyon. Kaya't napapanahon na sa panahon ni Narek Kimi at ang Soul Sisters ipagtagumpay ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagiging available ng isang maayos na family planning program ay makakapagpababa ng maternal mortality ng mga 35%. Ito pong araw na ito ay masandali lang pong ipinlano, 3 araw lang. Alam ko po ay pagod na pagod ang ating mga bisita. Huminto sila sa 8 bayan. Binibigkas itong sinasabi nating RH Bill na alam naman po natin ay isa sa pinaka-importanteng batas kung maipapasa. At narito po sila para i-explain sa atin, para ating pong maintindihan tayong mga kababayan ng ating mahal na Congresswoman Kimi Cuangco. Kaya hindi ko na po patatagalin. Sa inyo pong lahat na narito ngayon sa iba't iba pong bayan ng 5th District at mga kababayan ko po narito rin ngayon, welcome po, isang magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na ng opisyales ng bayan ng Bautista na nandito ngayon. Okay, ang pinaka-controversial na parte nitong bill ay ang pagbibigay ng munisipyo ng inyong bayan ng libre ang birth control methods or contraceptives. Ang RH Bill ay anti-abortion. Bawal ang abortion sa ating konstitusyon at walang nakalagay sa bill na pro-abortion kami. Sa tagal ng ini-interpellate natin ito, sa tagal na nagpaparamdam ng suporta ang mga mamamayan para sa RH Bill, ay hindi pa rin naipapasa. Meron pa rin talagang makakapit na misconception tungkol sa RH Bill. Sa loob ng RH Bill ay mayroong provision na magbibigay ng age-appropriate reproductive health and sexuality education. Gusto ko po idiin yung age-appropriate. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa kanan po ng kapal ng pamahalaan ng PSCs, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sektor na lumalo ngayon sa ating karakayan tungkol sa reproductive health. Nagtitipon-tipon po kayo ngayon para ipakita po natin ang ating suporta sa RH Bill. Pagkasalamat ko ng lahat ang ating Congresswoman, Madam Kimi Cuangco,
ang siya nanguna sa pagtutulong ng RH Bill sa Kongreso. Sana po tayo ay magsama-sama at hiyakatin ang ating mga mambabatas para ipasa ang RH Bill dahil ako ay naniniwala na ang batas na ito ay mangasa. Katulad po na sinasabi natin dito sa Villasis lagi-lagi, kaya-kaya kung sama-sama. Maraming salamat po! Nakita ko ang mga kababaihan natin, 30 years old, 40 years old, 10 na ang anak, hindi naman nila kayang pakainin. Bilang isang ina, siyempre, pag nakikita ko yan, natutulog na rin ang puso ko. Nasa Constitution na illegal ang abortion, at ako ay anti-abortion. Never po nagawin na pumirma ng bill na pro-abortion. Never. Eh, gusto kong malinaw na yan. Kasi ano-ano chismis at umiikot kung sa bill natin. Bilang inyong kinalawan sa Kongreso, bilang inyong boses sa Kongreso, hindi ko katalikuran ang RH Bill dahil alam ko ito ay isang bill na makakabuti sa karamihan ng mga Pilipino, makakabuti sa karamihan ng mga kababaihan, ng mga bata at ng mga pamilya. Naniniwala po ako sa RH Bill dahil 3 sa 4 na anak ko ay mga babae rin. At nais ko na ang susunod na henerasyon, lalo na ang mga babae, at kasama ang mga lalaki, yung panganay ko po ay solo ng anak na lalaki, na alam nila kung gaano kahalaga ang pagiging isang tao na nilalang na babae o nilalang na lalaki at mga isabuhay na nila ito sa usaping reproductive health at sa sexualidad. At naniniwala ako sa RH Bill dahil sa napakagandang mga mensahe ng affirmation na nakita ko habang kami lahat ay papasok dito ngayong hapon. Iyang RH Bill is pro-life at saka yung mensahe na I am a person of faith and I support the RH Bill. Napakahalaga, mapagtagumpayan na natin sa wakas sa buong bansa itong RH Bill upang ang bawat couple, ang bawat magulang na pinuno ng kanilang pamilya at household ay makapagplano ng pamilya. At passion ko talaga na dapat bawat babae at bawat couple ay mayroon din ganyang malayang pagpili o choice. Natural man o modern methods kasama ang contraceptives dapat nasa kamay ng bawat couple. Iyang kalayaan, iyang kapangyarihan, at dahil malaya silang nakapili, nasa kanila talaga ganap ang responsibilidad at accountability. Magplano at palakihin ang kanilang pamilya sa pinakamakatamang paraan na kaya nila. Ang pagkwesto po ngayon ay parang basagin yung mga chismis tungkol sa reproductive health bill. Ang unang chismis dito, ang sabi, hindi naman totoo na maraming namamatay na kababaihan mula sa pagbubuntis at pag-aaral. Hindi mo natin talaga magtatakbihan na meron na namamatay at dapat po wala na, dapat zero. Kaya yun ang isang dahilan kung bakit may RH Bill. Hindi lang po nanay na namamatay. Sa bawat isang nanay na namamatay, yung iniiwan niyang sanggol ay napakalaki din ang chance ang mamatay. Kaya yung health talaga ng nanay at kung kanyang pinumutis ay magkaligid. At ikalawang chismis na sinasabi parati, bihira ang babae na nakakaranas na hindi pinlanado, unplanned, o kaya ay unwanted pregnancy. Sinasabi ng mga data ng mga surveys, isa sa 2 pagbubuntis, 1/2, or even 1.5, na lahat ng pagbubuntis ay aksidente.
Sa tingin nyo? Hindi rin po. At kapulti, ang kanyang epekto naman ay pinumuksan niya. Nilili po na pinapatay niya lahat ng silbiya ng lalaki. Ang ikaapat na misteryo chismi, na narinig natin na bakit yung sexuality education, tuturuan ng sexuality education na magiging malibot ng ating kabataan. Kulang po talaga saan po kinukuha ng mga kabataan natin ng informasyon mula sa kaklase nila. Alam ba ng kaklase nila? Mula sa pinabasa nila. Tama ba yung pinabasa nila? Mula sa internet at kung ano-ano babasahin sa tabi-tabi. Kaya yung informasyon na yan, pwede sana makatulong sa kanila sa pag-iwan sa hindi mga responsable relasyon at sa hindi inaasahang pagtatali at pagmumugis. Yan ay hindi nangyayari sa ngayon. Pero yan sana yung balak sana sukuin ng RH Bill. Season Reproductive Health Bill! Reproductive Health Bill! Hilingin natin sa Kongreso, sa Senado, pagbotohan na ang RH Bill. Reproductive Health Bill! Tama ba itong ginagawa ko? Ayan. Ngayon, di na ako takot. Hindi na ako takot